Sa totoo lang, ang sarap kunan ng pictures at videos ng kotse pagkatapos linisan sa mga detailing shops. Iba yung dating pag nagre-reflect sa auto yung iba't ibang patterns ng ilaw, kaya napaisip ako, paano kung magpalagay ako ng ganito sa garahe? You'd say, this is Chan of Chill Limited Life, at today, ipapakita ko sa inyo ang pagkapa-install natin ng Honeycomb LED light sa garahe. Maayos ba yung quality ng nabili nating ilaw? Madali lang ba ang pag-assemble at installation nito? Magkano ba nagastos natin na setup na to? Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Kung matagal na kayong sumusubaybay sa ating YouTube channel o Facebook page, alam niyo na siguro na walang bubong ang garahe natin. For 4 years, exposed ang ating Honda City sa init ng araw at ulan. At to be honest, it's starting to take a toll on the exterior and interior nito. Hindi magandang tingnan and I know it's getting damaged over time. Kaya naman, nung makapag-ipon tayo ng konting pera, nagdesisyon na ako magpabubong ng garahe. At habang nandiyan na rin, why not fulfill my desire of having those aesthetic garage lights na parang nasa detailing shops ng datingan. Parang pa-birthday ko na rin ito kay Raven. At sa totoo lang, yung fascination ko sa mga detailing shops na may mga cool light patterns ang nag-trigger para magpa-install ng ganyan. Plus, gusto ko rin gumawa ng product review at DIY tutorials sa future. So, malaking tulong ang mga ganitong ilaw sa pag-enhance ng video quality. Now, let's jump to the unboxing. When the LED lights arrived, I was surprised. Maliit at magaan lang palang box, around 2.2 kilograms lamang. Pag binuksan mo siya, you will notice na well-packed at na-maximize nila ang space sa box. Kaya lahat ng kailangan mong parts para sa assembly ay nagkasya sa ganito kalaking box. Anyway, I ordered this sa Lazada and surprisingly, hindi siya ganun kamahal pero hindi rin sobrang mura. 2,709 pesos ang presyo nito after applying several vouchers. Imported ito from China kaya medyo matagal din ang shipping. Actually, inabot ng 38 long days bago dumating. Yes, ganun katagal. And mind you, halos isang buwan siya sa customs bago na-release. Now let's talk about specs. 24 pieces of LED lights, each 440mm so around 17.3 inches ang haba. At 6,500 Kelvin naman ang color temperature, which is a bright bluish white light. 11 120-degree connectors and 90 joint connectors. Once assembled, the overall dimension is 2.43 meters by 1.66 meters, which is quite big for a single car garage. The power consumption is 192 watts per hour. But since LED siya, medyo mababa lang ito, kahit na 24 lights na ang pinag-uusapan. All in all, I'd say it's a pretty decent setup for the price, especially since 5 malalaking hexagon ang design nito. For the installation part, assembling the lights is pretty much like putting together a puzzle. You just need to follow the picture na nasa installation guide and make sure the connectors are placed correctly. 120-degree connectors for the sides and T-joint connectors for the corners. Just make sure na nasa gitna ng frame ang ilaw para balanse at magandang tingnan. Planuhin mo rin kung saan nilalagay ang power input line para maging maayos at neat ang setup. Pagkatapos mo kasing ma-assemble lahat ng parts, makikita mo may isang bakanteng buta sa isang T-joint connector. Dito mo ilalagay ang power input line para kumpleto at maayos ang pagkakabit. After assembling, we need a frame para maging stable and secure yung ilaw. Pwedeng metal frame, pwede ring plywood. My personal preference ay metal frame kasi mas magandang tingnan sa ceiling. Kaso, mahirap at mahal gawin kasi honeycomb ang design natin. Mas madali sana kung rectangular lang ang shape. At isa pa, na-late yung delivery ng ilaw kaya hindi na planong mabuti ang frame. Mas okay sana kung dumating agad para nalagyan ng swak na abang sa mga beams. Kaya I decided na plywood na lang, hindi kasing aesthetic ng metal frame pero secure at mas mura gawin. Make sure lang na pinturahan mo ng dark color ang plywood para mangibabaw yung kulay ng ilaw. Huwag color white kasi di masyado makikita ang design, sayang naman. Cable ties and screws are included in the box para masecure mo ang mga lights sa frame. Once nakasecure na, it is important to level it properly para hindi magalaw kapag malakas ang hangin.
Since may involved na kuryente, hindi ako nag-DIY. I left the installation to professionals para sure na safe at maayos ang gawa. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. So, eto ang cost breakdown natin sa project. LED lights, 2,709 pesos. Labor and materials, 8,500 pesos. Inabot din tayo ng 11,209 pesos dahil sa labor at materials para sa frame. Pati na rin ang paggawa ng power line nito. Mas mura sana yan kung hindi ko pinamove yung position ng ilaw. So, eto na mga ka-Chanli. After ng installation, ang una ko napansin, sobrang liwanag ng garahe. Sabi nga ng kapitbahay ko para daw ako may sabungan sa garahe. Siguro malaking factor din na puti ang pintura ng walls ng garahe kaya mas tumingkad lalo ang brightness ng LED lights. Anyways, here's a quick recap and recommendation on whether this project is worth it or not. Buy and install kung gusto mo ng aesthetic ceiling ng garage na para nasa detailing shops, or may plano kang magtayo ng car detailing shop or a car supplies business. O kaya naman ay gusto mong gumawa ng mga DIY content at maging magandang lighting sa videos mo. Lastly, kung gusto mo lang simple ng mas maliwanag na garahe. Do not buy and install if wala ka namang paggagamitan nito. Kasi kung yung usual lang naman ang need mo, mas mura at madaling install ang regular lights. Also, kung nagmamadali ka naman, find a local supplier para hindi mo kailangan maghintay ng isang buwan bago dumating. Lastly, if hindi mo gusto ng sobrang liwanag, siguro maghanap ka na lang ng mas maliit o mas simpleng setup. So yes, hindi para sa lahat ang garage LED. Kung may specific na need kayo para dito, go for it. Pero kung wala, mas okay kung wag na lang. Anyway, kung interesado kayo, ilalagay ko sa description box ng video ang product link para madali nyo itong ma-access. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!